magandang araw po sa inyo mga kalingap. Ayan, kasama tayo dito sa bagong sasakyan ni Starak. Ayan, kasama natin dito si Brother Paz, ano yung sa likod natin. Hello. Ito si Kalingap Topper. dito pa. Hey, Kalingap Gilbert. Kalingap Gilbert. ayan po yung driver natin, ang kwapitong driver na kapatid ng Dantes. Mga Starak. sarap to mga kalingap. Yun, meron na siyang bagong sasakyan at dati po ay nakamotor lang ito kapag siya ay charity. Dati bro, nakabike lang ako bro. Nakabike ka lang? Oo, kapag nag-charity ako dati. Mm. Yung bike ni Atiangga, ang naalala mo. Yun ang yun. ginagamit ko sa So pag-charity. paano mo yung inilalagay yung pang-ayuda mo? Kagaya ng Sa bag bigas? lang bro, sa bag. Sa bag? Ang binibili kong mga pangayod nun, kilo-kilo lang na bigas kasi may napang channel natin. So ang ginagamit ko nun ay bisikleta ni Atiangga. Nagsimula tayo. Pag ginagamit ni Atiangga yung bisikleta niya, naglalakad lang kami ni Kalingap Tata habang nag-charity kami. Ano yung struggle mo sa yung gamit mo yung bisikleta? Struggle ko sa pag-charity ko nung gamit ko yung bisikleta. Mahirap bro kasi bukod sa mainit, mahirap pa magpedal, tapos may dala ka pang bigas. Kaya pinangako ko sa sarili ko na sana pag nagkaroon ako ng views at nagkaroon ng revenue, sisikapin kong magkaroon ng paunti-unting sakayan. Nagkasimula tayo sa motor. Siyempre, thank you po sa mga viewers natin. Siyempre dahil po yung kay Kuya Bal siya yung naging susi. Grabe mga kalingap. Kay Kuya Bal. Kuya Bal nagkaroon ng sasakyan na magagamit ni Starak sa kanyang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. So pag may mga bigas pala dito na isang sako, pwede pa rin dito. Oo, pwede na bro kasi kuha na tayo. Kumbaga, ito nga. Kumbaga ito na yung kuha natin. May sasakyan na tayo. Kaya madali na lang at di na tayo maulanan. Kaya salamat po, Kuya Bal. Saka medyo mabilis po yung kumbaga sa pupuntahan. Mabilis. Hindi ka na mahirapan kasi naka-aircon tayo, mga kalingap. Gaya ng mga nakarang araw na sobrang init po dito sa Pilipinas, umabot ng 21 degrees, pumalo po at talagang meron nga dun sa yung kababae mo Starak, yung dalawang empleyado dun sa Pili, merong namatay, binawi ng buhay po sa matinding init. Kawawa naman sana hindi mangyari sa ating mga kasama kasi yung iba wala pa mga sakayan, wala pa mga ibang motor. May mga motor naman yung iba kasi lang siyempre mainit. Sana huwag mangyari sa atin yung nasahan. Ayan, ngayon po ay buti na lang po ay tawag ng pagprotektahan po sila ng Panginoon natin na walang nangyaring masama po sa Kalingap. Kahit po sobrang init po ng panahon, lumalabas po sila kahanap ng matulungan. Diba? Sabi baga may kasabihan kapag ikaw ay mabuting tao ay puprotektahan ka ng Yes, Diyos. tama po yan. Kaya ito po kahit saan tayo pumunta, lagi tayong ligtas kasi malakas tayo sa kanya. Lagi tayong nakakaalala. Yun dapat ang nating pakatandaan at siyempre maging lang tayo, be humble lang tayo. Yes, tama yan. Yan number one. Kung ano man yung dumating na blessing sa atin, ano man yan, malit man malaki, basta stay humble lang. Kung ano tayo una, ganun pa rin tayo. Huwag tayo magmalaki kasi wala naman tayo pagmamalaki. Ito yan, tama. Kasi baga, siyempre unang-una dapat siyempre yung pinanggalingan natin, siyempre huwag tayo makalimot. Yes, tama. Number one, huwag tayo makalimot kung saan tayo galing. Panadaling na nakatapak palagi tayo sa lupa. Yun ang maganda. May kasabihan nga doon sa Biblia, sabi daw na yung nagpapakataas ay ibababa, yung nagpapakababa. Yung ngayon nagpapakataas ay ibababa. Yun. Napakagandang Bible verse po yun. Mga kalingap, yung sabing Jesus baga na nagpapakababa ay itataas, nagpapakataas ay ibababa. Yun. Panatilihin natin na nakatapak lagi sa lupa. Opo. Tayo lang humble sa lahat ng bagay. Humble sa lahat ng bagay. So anong pakiramdam na hawak mo na yung manibela na dati hindi mo inakala na magkaroon ka nitong 4 wheels? Siyempre, unang-una talaga masarap sa pakiramdam at napasayo ko yung mga anak ko, pamilya ko, napasaya ko kasi hindi nila inakalang magkakaroon pa ako ng ganito. Kasi sabi nila sa akin, paano ka magkakaroon sa akin, hindi ka marunong mag-drive. Ang mahal niyan. So, wala yung posible po, mga kalingap.
walang imposible sa Panginoon. Pag Diyos ang gumalaw, hindi natin alam kung saan manggagaling yung pangkuan natin. Basta't kusa lang dumarating mga kalingap. Kusa na lang dumarating. Sabi baga matuto lang tayo mag-antay. Oo, ito yan, tama yan. Darating din yung kusa. Darating ang kusa. Ako matagal ko ditong inintay, 2 years. Mahigit 2 taon. Pero hindi ko minadali. Gusto ko man noon magkasakyan, pero sabi ko paano? Sabi ko, step by step to. Sabi ko, hintay ko na lang yung mga pagkakataon kung kaya tayo bibigyan. So, huwag mo lang isipin na may pangarap ka na madali makuha. Basta pagsikapan mo talaga. Wala naman talagang dumadating na asinso agad. Kailangan natin dadaan sa sakripisyo. Diba bro? Tama yan bro. So paano ka natuto niya mag-drive? Ito, natuto tayo nung hawak natin yung manibela. Madali lang naman pala. Kailangan na tansyahan lang. Pero mga kasama ko kasi si Kalingap Gilbert, driver yan, professional driver. Humingi tayo ng mga tips sa kanila. Kay Quest, kay Darius Skip Minats yan. Humingi tayo ng mga tips kung anong diskarte sa pagdadrive. Kasi paminsan-minsan hingi tayo ng tips sa mga eksperto. Oo, kailangan kasi yan. Halimbawa dito parang sisingit, dapat tansyado. Kailangan sa pagdadrive pala kailangan bilis ng paa, bilis ng kamay, bilis ng mata. Alerto lagi. Kasi pag nasa highway hindi natin alam, basta maging alis mo lang talaga. Focus ka sa pagdadrive. Focus sa pagdadrive. Isa daw sa pinakadelikado daw na ang pagdadrive, isang lingat mo lang, Yes, kapahamakan na. seconds lang. Kaya pag nasa Marami nang mangyayari second. at wag lang tayo makakalimutan bago tayo umalis, sign of cross tayo, pray tayo, ganun Dasal. lang. Kaya pag bago tayo umalis, hindi ko inaalis yung sign of cross kasi kahit pa paano ay pangontrabaga yan sa mga bagay na balakid sa atin. Tama. So yan, papunta kami ngayon ng diet at biglaan lang po pagsama natin. So galing po sila ng Sorsogon doon sa landing pad sa Pilar. Nag-vision doon. Nag-vision doon. Ngayon pabalik na po sila Kuya Bal sa diet. Hinatid lamang ni Starak at yung mga kasama dito nating mga kalingap, masisipag na charity vlogger. Tayo naman paminsan-minsan dahil kung di naman dahil kay Kuya Bal ay hindi tayo nagkaroon ng mga ganito. Kaya huwag natin kalilimutan yung founder ng Kalingap na samahan paminsan-minsan sa mga lakad. Although ito nga, kahit na busy tayo kay Kalingap Rap, pero pwede naman natin gawa ng paraan, nakikiusap tayo. Kikiusap. Na dito naman tayo. May mga, tulad ngayon, di ba, yadid natin itong mga kasama natin. Balik naman tayo kay Kalingap Rap naman Kalingap Rap naman tayo. Kasi tulad naman sinabi sa akin ni Kalingap Rap, samahan mo si Papa ko paminsan-minsan. Makasama naman natin yung iba, busy sila, kaya hindi sila nakakasama. Ayan na maya po ay samahan po natin ulit si Kalingap Starak pabalik ng Naga. Samahan tayo. Yan. Para samahan sila Kalingap Rap, ano? Samahan si Kalingap Rap, pupunta sila ngayon. Yan po naka-schedule sila Kalingap Rap. Ayan. Kung nga bro, hindi ako sumusuko sa buhay, siyempre. Alam mo naman baga yung sitwasyon natin. Tama, alam mo naman baga. Huwag tayong susuko ng kasama ng buhay. Tuloy lang. Sabi ko, hindi ako naghinanakit sa Diyos kung bakit nagkaganito ako. Hindi. Sabi nga, pagka malakas yung pananampalataya, huwag tayong paghinaan ng loob. Yes, tama yan. Huwag tayong paghinaan ng loob. Kasi tinitest lang tayo ni God kung hanggang saan tayo. Ako nga, maraming testing sa akin si God, pero nalagpasan ko. Diyan yung namatay yung tatay ko, namatay yung anak ko. Nabalitaan ko yung namatay yung... Dahil pagsubok sa akin, pero di ako nagsuko. Hindi ka nag-give up. Hindi ako nag-give up kasi nasa piling na sila at maging masaya tayo, hindi naman sa ibig sabihin ko na naging masaya ka sa pagkawala, hindi. Naging masaya pa rin tayo kasi siyempre na lahat naman tayo hantong sa pagkamatay. Wala naman exempted diyan. Nauna na siya, nakapiling na ni Lord, nasa magandang lugar na siyempre kasama na yung Panginoon. Tayo nga naghahangad nga tayo kung kailan natin makikita si Lord.
Di ba? Pero wag mo na ngayon. Huwag mo na. Ay, pa tayo Marami pa. Pero darating din ang panahon na pupunta din. Yan yung wala tayong ibang uuwian dyan talaga. Diyan tayo uuwi. Babalik tayo kung saan tayo nang galing. Yun ang kumbaga ang true home natin, yung yun. sa langit, yun ang tunay natin tirahan. Wala dito sa lupa. Dadaan lang tayo, kumbaga dadaan lang tayo dito. After how many years? Sabi After- natin 80 years, yan. 80 years, depende, ang Diyos pa rin nakakaalam kung hanggang ang buhay natin. Kung kumain ka ng mga ipinagbabawal na teknik, wala. Wala. Tapos ka. Tapos. Pero kung kumain ka ng tama, yan. Matagal din ang buhay. Kaya nga. Ayan, ano na to lugar? Pasakaw na yata, no? Mukhang ata nasa Pamplona na tayo. Pamplona. Yan, bro. Kumusta buhay mo ngayon, bro? Ano? Ikaw, kumusta ka ngayon? Ngayon, ang pinagmamalaki ko, tindero ako. Yan. Wala naman masama doon, bro. Ayan. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, okay, proud tayo kasi at least kahit pa paano nagsisikap tayo. Nagsisikap. Kahit, alam mo bro, kahit yung kita natin is lang yung, siyempre, alam mo nang kitaan dyan, barya. Siyempre, sabi ko, kumbaga, imbis baga magmukmuk ako, ma-depress ako, may marami namang paraan para kumita ng pera. Tama. Diba? Huwag tayong magpaalipin sa mga imupa natin. Gawin natin yung dapat. Bata pamilya. Alam mo bro, pag nagtitinda ako, sabi ko, parang nagiging masaya ako kasi now, even though na mahirap ang buhay, parang nakakalimutan ko saglit yung mga problema. Oo. Yung parang stress reliever baga. Andito na tayo sa Pamplona, oh. Ang biyahe po dito mula Naga hanggang Dait ay almost 2 hours. Dalawang oras. Ano sila? Na sila. Yung kagaya nito, biglang umulan, kumikilimlim. Talagang ito yung advantage talaga ng naka 4 wheels, hindi mababasa. Sa ulan, di ba? May tayo. Siguro kung nakamotor tayo, sigurado pagbalik natin ng Naga, pasak-pasa. Yun ang kalaban pag nakamotor. Ayun, ang bilis nila Kuya Balo, nasa unahan na. Yes, sir. Nasa dulo na agad. Ayan. Tulog na din yung mga kasama natin dito. Pagod na pagod sila kasi ang layo po ng Pilar. Ilang oras bro yung biyahe ng Pilar? Matagal, bro. Mula Pilar hanggang Daga, siguro mga 3 hours yata. 3 hours. Kasi dumaan kami sa mga shortcut. Pero kung di dumaan sa shortcut, siguro maximum nun mga 4. 4. Kami nga ni Kalampitos pumunta kami 7 oras. 7 oras, grabe. Oo. Kasi dumaan kami sa main road eh. Minsan talaga. Ayan, din natin masasabi ang ating buhay. Malay ninyo, kayo naman ang bibigyan ng blessing ni God. Kaya Wala tayo magkakaroon. mag-antay lang daw. Mag-antay lang. May buhay. Sabi nga, ang pagtatsaga ay may kapalit. Ayan ko yung sakin ni Kuya Bal. Sino ba yun? Yung Dalawa. Si Kuya Mel. Biohal. Ayan, Mga kasama natin yan. sama. So abangan nyo po yung landing pad doon na in-upload ni Joey the Great sa Samar, Leyte. Pupunta doon sila Kuya Bal. Abang-abang na lang po sa upload ni Kuya Bal. Yes. Abang na lang po tayo. Yan, so hanggang dito na lang tayo sa ating nakita nyo po yung sasakyan ni Starak. Yun, thank you po sa suporta mga kalingap. Ngayon po ay siya na po yung nagmamaneho nitong sasakyan. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood dito at shoutout po sa lahat ng mga viewers. Yan kila Tita Cora, Tito Klim, at Tita Mel, Tita Ann, HK, at sa lahat po na nanonood dito. And salamat po sa pagsuporta sa buong team Kalingap, kila Kuya Bal and atin and siyempre Kalingap Rap. Ating kasamaan si Starak, Kalampitos, Starak, and J Brad TV. Yan. Pagpalain po kayo ng Panginoon and mag-ingat po kayong lahat and God bless you all. Okay.